Tinatawag na Diyos natin. Bayan, magsirapit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang panahon niya, suminay na. Sa ama niyang pagkataon, sa buhay niya sa mundo, inihayag kanyang puso, tinig ng Ama nating Diyos. Bayan, magsilapit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang panahon niya, suminay na. Pananatili niyang tunay, Espiritong ating gabay, kahulugan at pag-asa, pagmamahal at biyaya. Bayan, magsilapit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang panahon niya, suminay na. Dakilang biyayang panahon niya, suminay na. Sa pakikisa natin sa misang ito, pinapatunayan lamang natin na tayong lahat ay tapat sa ating Panginoon na siyang lumalang sa sandaigdigan. Kahit simulan natin ang misa, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin, Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayong lahat. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa maraming pagkakataon sa ating buhay na nagkulang tayo ng pagsunod sa ating Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Ako'y nagkukumpisan sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat lupa ang nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasako ko kay Santa Maria ang Laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Panalangin tayo. Loobin mo, Panginoon namin Diyos, na ipagdangal ka namin ng buong
isip at puso, upang ibigin ang aming kapwa ng ayon sa mahal na kalooban. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo, Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig ulit sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito'y pagkatyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa atin, tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Tugon, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, inyong pipili, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin, kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tugon, Panginoon, inyong pipili, huwag niyo siyang salungatin. tayo ay lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Tugon, Panginoon, inyong pipili, huwag niyo siyang salungatin. ang kanyang salita ay aking pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad na ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilan ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, sila nang nakinabang. Tugon, Panginoon, inyong pipili, huwag niyo siyang salungatin. Kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang may talaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanglibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay
at nang lubusan kayong magkapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Bayang nasa kadiliman sa ilalim ng kamatayan, ngayon naliliwanagan. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Sa lungsod ng Kaparnaum, si Jesus ay pumasok ng araw ng Sabat sa sinagoga upang mangaral. At namangha sila sa kanyang aral. Palibhas ay nangaral siyang katulad ng isang may kapangyarihan at hindi kagaya ng mga eskriba. Doon sa sinagoga ay may isang lalaking inaalihan ng maruming espiritu na sumisigaw ng ganito, "Bakit mo kami pinakikialaman, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang ipahamak kami? Alam ko kung sino ka, ang banal na Diyos." Ngunit inutusan siya ni Jesus na ang wika, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." Pagkatapos na magdanas sa matinding panginginig sa katawan, ang tao ay iniwan din ng maruming espiritu na malakas na sumisigaw. At silang lahat ay natigilan at nagtanungan, "Ano kaya ito? Isang bagong pangaral na may kasamang kapangyarihan? Kahit na ang mga maruming espiritu ay kanyang inutusan at sila'y sumusunod sa kanya. Kaya ang kabantugan niya ay kumalat sa lahat ng dako, sa buong lupain ng Galilea." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa ating karanasan nung tayo nag-aaral pa, alam natin kung sinong mga guro o teacher ang magaling at yung hindi, yung nag-aalam-alaman lamang. Alam natin kung sino sa kanila mabait at sino sa kanila matapang o masungit. At hindi natin sila nakakalimutan. Alam natin kung ang ating mga guro ay nananakot, sumisigaw para makontrol nila ang kanilang klase, o kaya yung sa isang tingin lang ay tumatahimik na yung mga estudyante. Alam natin kung sa sugit ng ating teacher ay wala siyang ginawa kundi magalit at sumigaw. Isang prinsipal na lalaki ang umiikot sa buong school, first day ng school year. At pagdating niya doon sa isang classroom, ang gulo ng classroom, nagsisigawan sila, ang gulo ng mga estudyante. At dito'y nagalit yung principal at nang papasok na siya, nakita niya doon sa gitna ng classroom yung mas malaking bata o yung mas malaking lalaki na siya pinakamalakas ang boses doon sa classroom na yon. Immediately ang ginawa niya dahil sa galit niya, kinuha niya yung kwelyo ng lalaking yon, hinila niya palabas ng kanyang kwarto, at dinala niya sa kanyang opisina at sabi niya, "Huwag kang aalis dito hanggang hindi ako bumabalik." Pagkatapos nung bumalik yung principal doon sa classroom, at ang haba ng kanyang sermon tungkol sa good manners and right conduct, pinangaralan niya yung mga estudyante first day of school. Pagkatapos niyang mangaral, ang sabi niya, "Okay, mayroon ba kayong question?" Takot yung mga bata, pero nagtaas yung isang babae ng kamay. "Sir, kailan mo ibabalik sa amin yung aming teacher?" Sabi niya, "Nasaan teacher ninyo?" "Hinila mo palabas eh. Dinala mo doon sa iyong opisina." Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya,
Ang ating Panginoon ay nagpipresent sa atin as a teacher, guro, sa banal na Ebanghelyo ngayon. Pero isang guro with authority at hindi niya ginagamit yung kanyang lakas, yung paninigaw niya, kundi nakikita ng tao yung kanyang kapangyarihan, yung authority niya. Actually, dito napakaliwanag sinasabi ito ng mga taong nakikinig sa kanya. Hindi lamang ngayong linggong ito. Every time na siya ay nangangaral, ay ito ang katanungan ng mga tao, saan nang galing yung kanyang kaalaman? Saan nang galing yung kanyang authority ngayon sa gospel na ito? Sapagkat maliwanag dito sinasabi nila na mayroon siyang kapangyarihan na kahit yung masamang espiritu ay kanyang inuutusan at sumusunod sa kanya. Ganito ang mga katanungan. Saan nang galing yung kanyang authority? At anong klase ng kanyang pangaral? At ito ang gusto kong bigyan ng linaw sa linggong ito. Ang kanyang authority ay nanggaling mismo sa kanyang pagiging Diyos. Kung titignan natin yung word na authority, ito ay nanggaling doon sa author, o word na author o creator. At dito makikita natin, ang Diyos ang siyang creator. Siya ang author ng mundo at siya ang author ng mga batas. Kaya't alam na alam niya kung ano makabubuti sa kanyang mga nilalang, ano makakasama sa kanyang nilalang. Kaya't yung lahat ng teaching niya ay nanggaling mismo sa kanya with authority. At yun ang nakikita ng mga tao. Na kahit yung masamang espiritu ay nakikilala siya. Sinasabi dito sa banal na Ebanghelyo, napakaliwanag. Kilala ka namin ikaw si Jesus sa taga-Nazaret. Ikaw ba ay pumarito upang kami pahirapan? Kilala kita kung sino ka. Ikaw ang banal na Diyos. Nakakapagtaka nga lamang, dahil itong masamang espiritu ito, kilalang-kilala nila si Jesus. Siya ang banal na Diyos. Pero sa kabila ng pagkakilala nila, sila ay patuloy na sumusuway sa ating Panginoon. Sila ay patuloy na lumalaban sa ating Panginoon. At sa kapanahunan natin ngayon, marami at nakikita natin ang ganitong sitwasyon, ang ganitong pangyayari. Sapagkat marami pa rin sa ating mga Kristiyano nagsasabi, kilala natin ang Diyos, kilala natin si Jesus. Pero marami pa rin sa ating pagkakilala ay sumusuway tayo sa batas ng ating Panginoon, sa batas ng ating Panginoon na nangangaral sa atin with authority. Anong klase ng pangaral ang nasa ating Panginoon? Na sinasabing iba siya kaysa doon sa mga eskriba. Kaysa doon sa mga eskriba, sila ay kumukuha ng reference every time na sila ay magbibigay ng batas o mga ngaral. Sa ating Panginoon, ang reference niya ay siya mismo, author, ang creator nating lahat. At ibang klase ng pangaral ng ating Panginoon. Ang pangaral ng ating Panginoon ay salita at gawa. At dito'y napakahalaga ito. Nung tayo na pumapasok pa sa school, tinitignan natin yung ating mga teacher. Yung ating reception ng kanilang aral, lalong-lalo na doon sa magagandang aral, ay depende kung minsan sa buhay na ipinapakita ng ating mga teacher. Nagiging effective yung kanilang teaching kung nakikita natin sa kanilang mga kilos at halimbawa ang kanilang ibinibigay na aral sa atin. Sa ating Panginoon ay kitang-kita ito. Sapagkat ang kanyang salita ay ganun din ang kanyang gawa. Tingnan natin ang kanyang pangaral tungkol sa pagmamahal o pag-ibig. John 15 verse 13. Sinasabi dito na walang higit pa sa pagmamahal ng isang tao kung ibibigay niya ang kanyang sariling buhay, mag-aalay ng sarili para sa kanyang minamahal. At ito'y ginawa ng ating Panginoon. Sa kanyang pagtuturo ng pagmamahal ay siya mismo kinuha niya yung pag-aalay ng sarili. Hanggang ialay niya ang kanyang sarili sa cross, hanggang sa kamatayan ay ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang minamahal. At dahil dito, mayroon siyang authority, mayroon siyang karapatan
Meron siyang kapangyarihan na mag-demand sa atin. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Katulad ng pagmahal ko sa inyo, magmahalan kayo. John chapter 13 verse 34. Ito ay sa kanyang halimbawa, kaya nasusunod natin ang kanyang aral. Ang kanyang aral ng paglilingkod. Siya mismo ang gumawa ng halimbawa ng paglilingkod. Nang hugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad, yun ang sukdulan ng paglilingkod sapagkat nagpakababa siya. Inalis niya yung kanyang pride, ibinaba niya yung kanyang pride, nagpakababa siya bilang Diyos at siya ay lumuhod, naghugas sa paa ng mga alagad. Minamahal ko mga kapatid, ito ang tunay na pangangaral. Salita at gawa. Ito ay nakita ng mga tao. Kahit sinasabing, iba ito sa pangangaral ng mga eskriba. Minamahal ko mga kapatid, napakalayo pa ng ginagawa natin sa halimbawa ng ating Panginoon. Sapagkat kung minsan o kalimitan, ang salita natin ay naiiba sa ating kilos at gawa. Kung minsan, ang ating salita at gawa ay contrary doon sa ating sinasabi sa ating aral o sa ating kapwa. Kaya ang challenge sa atin ngayon sa linggong ito, sa binyag tayong lahat ay naging Kristiyano. At bilang mga Kristiyano, tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. At kung tayo tagasunod ng ating Panginoon, pwede pa rin tayong mangaral with authority na ang authority ibibigay natin ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Pero, magkakaroon lamang tayo ng magandang aral with authority kung, ito'y napakalaking kung sa ating kilos at buhay, makikita doon ang kapangyarihan ng pagmamahal, pwede tayong mangaral ng pagmamahal. Kung makikita sa ating halimbawa at kilos ang kapangyarihan ng paglilingkod, makapagtuturo tayo ng paglilingkod. Kung makikita sa ating kilos ang pagbibigay ng kapayapaan, kalayaan, at pag-save ng ating kapwa, pwede tayong mangaral ng justice sa ating kapwa. Kung makikita sa ating mga kilos ang pagkapatawad, kapangyarihan ng pagkapatawad, then makapagbibigay tayo, makapagtuturo tayo ng aral ng pagkapatawad. Minamahal ko mga kapatid, ito ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon para tayo makasama niya, kasama sa pagtupad ng salvation, pagliligtas ng ating sarili at pagliligtas sa ating kapwa. Gayahin natin si Jesus, ang ating guro. Isang hari ang gusto magbigay ng honor o crown doon sa pinaka-successful at pinakamagaling na tao sa kanyang kaharian. At dahil dito, dinala sa kanya yung mga tao na kilalang-kilala sa lipunan. Unang dinala sa kanya yung pinakamayaman sa kanyang kingdom. Ipinadala rin sa kanya yung mga tao na naging famous dahil sa business, sports, at marami pang ibang mga katangian, magagandang katangian ang iniharap doon sa hari. At nahirapan siya kung paano siya pipili. At ang last candidate ay dumating sa kanya that last day ng judgment. Isang babae na matanda, puti na yung kanyang buhok. Pero makikita mo sa kanyang mata ang ningning ng liwanag, ng understanding, ng knowledge, ng pagmamahal. Ang sabi ng hari sa kanyang aide, at sino naman ito? Sabi ng aide, mahal naming hari, nakita mo na ang lahat ng taong magagaling sa iyong kaharian. Napakinggan mo na ang lahat ng kalang sinabi. Pero ikaw ay nahirapan. Ang babaeng ito ay napakasimple, pero siya ang teacher, ang guro ng lahat ng dinala namin sa iyo. At kinoronahan ng hari yung guro o yung teacher. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus ang guro nating lahat. At kung susundin natin
ang kanyang teaching, ang kanyang kautusan with authority, tayong lahat ay magtatagumpay. Tayong lahat ay maliligtas. Bilang tanda ng ating katapasan at pagsunod sa ating Panginoon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ibinako sa krus, namatay, ibinaon. Nanawag sa mga impyerno, nang may katlong araw na buhay na maguling. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, manilito at uuong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Sa pagdiriwang natin ng linggo ng pagmamahal sa buhay, idalangin natin na makatagpo tayo ng tatag at lakas ng loob mula kay Jesus na nagpapakilala bilang daan, katotohanan at buhay. Sagutin natin ang bawat panalangin. Palakasin mo kami sa iyong Espiritu, Panginoon. Palakasin mo kami sa iyong Espiritu, Panginoon. Patuloy nawang mamuna ang simbahan sa pagpapalaganap at pagtataguyod sa paggalang, pagkalinga at pagtatanggol sa dignidad ng buhay ng bawat tao. Manalangin tayo. Palakasin mo kami sa iyong Espiritu, Panginoon. Gamitin nawa ng pamahalaan at sa datahang lakas ang kanilang kapangyarihan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Palakasin mo kami sa iyong Espiritu, Panginoon. Ipanalangin natin ang mga kabataan upang pahalagahan nila ang buhay at tugulin nila ang kanilang mga malayang sandali sa mga kapaki-pakinabang at mga makabuluhang gawain. Manalangin tayo. Palakasin mo kami sa iyong Espiritu, Panginoon. Makatagpo nawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at ang iba pang mga nagdurusa sa panahong ito ng pandemya. Panalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami sa iyong Espiritu, Panginoon. Kami naway maging masigasig na tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng buhay sa pamamagitan ng araw-araw naming pag-aalay ng sarili at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Palakasin mo kami sa iyong Espiritu, Panginoon. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Turuan mo kami magpahalaga sa buhay na kaloob mo at naway gugulin namin ang bawat sandali na puno ng pag-asa at tuwa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng pinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo. Nagaling sa lupa at pinagpaguran ng tao upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan.
Purihin at ipagdangal ang Diyos. Diyos mapakailanman. Purihin ka ba ng Diyos sa lahat ng kinapala sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos na mga makapangyarihan. Pagkabinawa ng Panginoon, itong sakripisyo sa iyong mga kamay, Sa kapulihan niya at karangalan sa ating kagalain at ng buo niyong Iglesia Banal. Sa iyong dambana, O Panginoon, ay dinadala namin ang mga handog na aming pinagpaguran upang maglubag ang iyong kalooban at ikapit sa amin ang mga bunga ng katubusan. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Inaisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat at matuloy. Tunay ngang marapat at matuwid ang kupatakaagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo mga banal, alang-alang kay Jesucristo anak mong mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos sa ginawa mo sa sinuko. Upang maging tagapagligtas namin at manunubos, ay nagkatawang tao lalang na Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria Virgen. Sa pagsunod na iyong kalooban upang magapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay, idinipa niya ang mga kamay sa krus na makamit sa iyong sambayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ay pinagbubunyi namin ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo, kusana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, kusana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa inyo bumulang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Huling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, hinalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo
ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig. Kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pare. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buglod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria, Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo, anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdaramal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda na tayong lahat ay mga Kristiyano, na tayo sumasamba sa ating Panginoong Jesucristo, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ng Panginoon na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalat tayong tatanggap sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa.
Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umahawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sambin nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Manalangin tayo. O Panginoon, tinanggap namin ang mga bunga ng aming katubusan. Isinasamo namin na ito sana'y tumalablagi sa amin upang maipahayag tuwina ang aming pananampalataya, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagdalo ninyo sa misang ito, saan man kayo naroon, at bilang pagtuturo bilang mga Kristiyano na may karapatang magturo sa ating kapwa, pwede ninyong i-share ang misang ito bilang pagtuturo, pakikibahagi sa salita at aral ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin,